So ako yan, hindi yan AI. So maraming salamat po pagdating ang halaga. Sabi nga ni Pope, no? Marami ng sa social media, minsan it's misinformation at disinformation. Kaya napakahalaga ng role ng ating mga media practitioners to give us, to share the truth sa society. And I'm happy I'm seeing familiar faces. Of course, pagdating ko lang, walang favoritism ko pero pagdating ko lang yung ating pinaka-junior, si Ma'am Mary. Tayo na kami. Thank you. Of course, si Cathy at all, maraming salamat sa pagpunta niyo. Pag-usapan natin ngayon ay ang agri-biotech landscape adoption in the Philippines. Kasalukuyang, paano ba yung kasalukuyang paggamit ng biotech sa Pilipinas? Bibilisan ko lang ko kasi si Janine sabi sa akin na 15 minutes ka lang. So, bibilisan ko lang ko parang mga 20 plus slides ko eh. So mga kasama, no, alam natin, no, nung bago pa nagkaroon ng adoption ng biotech, talagang lugmok ang ating agrikultura. Totoo mo ito hindi ko ito anyway. Totoong yan, sa Pilipinas yan, sa Polomonok yan. At sabi sa akin ng isang kasamahan namin ni Ma'am Rosalie Riasos, farmer leader natin. Isa pang farmer leader, si Manong Edwin Paralukan. Ang Polomonok pala, galing sa Terna, puro bulok. Makikita niyo naman, kita niyo ang malungkot na katotohanan. But that was 2001, nung hindi pa ina-adapt yung biotech force sa Pilipinas. At ngayon, malaki from 1985 hanggang sa December 2002, tingnan nyo mga kasamahan yung nilakbay na journey itong biotech core na ito. Unang-unang biotech core nga, inaprubahan sa Pilipinas noong December 2002 para puksain yung number 1 na peste ng mais. At masaya tayo, noong 2002, isa ang Pilipinas sa nauna sa approval ng biotech core, lalong-lalo na sa Asia Pacific. At actual Philippine experience yan. Kung kayo na, no, kita natin, no, yung bulok na corn. Alam niyo naman ito, yung kagandahan ng malinis na corn dahil sa pag-adapt ng GM corn. Sa Pangasinan mo yan, diyan galing ating farmer leader. Dati po si Ma'am Rosalie, kwento niya, dati po siya OFW, pero ngayon billionaire na. Sorry, billionaire pa. So far, and then, okay na. Yan. Tingnan nyo, sa pagtuturo, kayo mga taga-media practitioners, napakalaga sa inyo ng ebidensya. Diba? Evidence, very important sa inyo. At tingnan nyo mga kasamahan, ang ganda-ganda na paborito ko sa slide na to, yung lupa, itong green line, na dinivote para sa pagtatanim ng corn sa Pilipinas, hindi nagbabago over the years. So, hindi tumataas, hindi mababa yung lupa, hectareage ng corn sa Pilipinas. Subalit, tinan nyo, nung na-introduce yung GM corn sa Pilipinas, tinan nyo naman yung production. So, matatanong natin, kung hindi tumataas ang lupa, ang hectareage, bakit tumataas ang ani? Dahil sa teknolohiya. At over the years, mga kasama, iba't ibang uri ng GM corn ang inadapt sa Pilipinas. Unang-una, pamuksa lang siya sa peste, yung tinatawag na Asiatic corn borer. Pangalawa, yung panlaban siya sa damo. Pwede ka mag-spray ng pamatay sa damo, pero mananatiling buhay yung biotech corn. At ikatlo, itong kulay green, pinagsama. Yung tinatawag na stock. Kaya ito yung paborito ng ating mga magsasaka. Yung 2-in-1.
At mula nung 2019 hanggang 2024, bakit itanong nyo bakit parang bumaba o nag-stagnate? Sapagkat, ang totoong kwento nito, from 2019 to 2024, may mga kumpanya na local companies na in-adopt ang biotech corn, pero ang term dito ay ukay-ukay. But so generic. Hindi na ito nakaka-capture ngayon kapag hindi nila ni-report. Pero kung tutuusin, tumataas pa rin ang adoption ng biotech corn. Hanggang doon na lang, no? Favorite na baka may masayo pa. So yun ang totoong dahil na lang. Generic to, in-adopt ng ating local company. Paano in-adopt? Tanong nyo kay Mang Manu Agpagaya. So these are the top provinces with high GM corn production. Number 1 ho, yung Isabela, Cagayan, Bukidnon, Capiz, hanggang sa mga probinsya natin sa Misamis Oriental. At tingnan nyo, bakit nainggan yung ating mga magsasaka? These are small landholding farmers. Bakit yung ganansya? Luma na ho itong pag-aaral na to. Dapat nga ma-update na eh. Pero yung ganansya compared sa BC at non-BC corn, malaking ganansya sa mga magsasaka kahit nasa simula, mahal ang binhi ng biotech corn. Totoo yan. Pag mahal, doble. Pero yung ganansya, yung kita nila, kayang-kayang punuan yung unang mataas na presyo ng binhi. Ito, namayapan ako ito, si Dr. Leo Gonzalez, kilala niyo na, namayapan na siya mga 2 years ago. Pero ang ganda na kanyang pag-aaral. Noong 2015, sabi niya, kung iahambing yung non-BT at BT corn, ang ganansya sa bawat tanima is around 70,000 pesos. Bawat hektarya. So bakit kung ikaw ay magsasaka at maayos yung pagpaplano mo na iyong pera, bakit di ka gagamit ng bagong binhi na kikita ka ng malaki? At sabi ko nga ho, ang buhay na saksi ay si Ma'am Rosalie. At may pag-aaral ho si Sunny Domingo sa PIDS na totoo mga kasamahan. Alam niyo ba bakit tataguyod yung ating hog and poultry industry sa Philippines? Anak, bata ka pa eh. Pero nung bata ko, may bihirang makakapunta sa Jollibee. Pag pumunta ka na Jollibee, is a status symbol. Pero ngayon, araw-araw nakakapunta sa Jollibee. Sino ang nag-promote, sino ang nagtumulong sa ating hog and poultry industry? Yung ating feedstock, yung ating feed industry. At malaking bahagi nito ay yung ating biotech corn. So, pag-aaral ni Sunny Domingo, Dr. Sunny Domingo ng Philippine Institute of Development Studies, ang laki ng tulong ng biotech corn, GM corn, sa ating swine and hog and chicken industry. And ito ho, pag-aaral naman namin, medyo updated, noong 2021. Pinapakita yung ganansya sa GM corn, yung ganansya sa GM corn, yung benepisyo sa GM corn, ay hindi lamang dahil sa, hindi lamang ito nakukuha ng mga mayayaman. Hinatiho natin ang ekonomiya natin sa household sa 10, malaking pakinabang yung mga mahihirap. So, kita nyo, hindi lang siya productivity, kasama rin dyan siya sa equity, social, di ba? At ito yung binagit kanina ni Sir Open ho, ipag-aaral ni Ma'am Torres sa UPLB. Bakit ang ating mga magsasaka gumagamit ng BT corn, GM corn? Ang laking dahilan, matataas na dahilan ay better yield and income. Diba? Tapos, crop resistant to pest, good product quality, at ito ang maganda ho, ito ay psychological well-being, peace of mind. Magtatanong ka, kung sa gayon, alam mo na makakatulog ka, yung mga buwan na darating ay kaya mong, yung mga buwan na darating ay hindi ka nangangamba na baka mamaya
ang iyong ani ay mapunta lang sa peste. So, peace of mind. 1 out of 4 farmers yan natin. At isa pang magandang pag-aaral kay Dr. Gonzalvo, UPL Benito. Bagong doktorado ito, relatively young PhD professor. In Farmer Voices, my life got better when I started planting BT corn. I was able to build our house and support our daily expenses. Ever since I started planting BT corn, I was able to use the income to build a house. Before it was just a simple lot, but now it is made of concrete. At sabi ko sa inyo, Ma'am Rosalie, meron ka bang picture na inyong bagong mansion? So, hindi yun to si Ma'am Rosalie, ha? Pero in the flesh. Di ba, nasa pakinggan na ating yung mga dating nasa laylayan at ngayon nakakasabay sa lipunan. Baka sabihin nyo, ang GM Corn naman yan, gawa ng multinational, nakikinabang multinational. Totoo, produkto ito ng multinational. Pero, may mga produkto tayong Pilipino, kaya natin. Di ba, Ma'am Meli, ang dami nito. Di ba? At ito yung ating mga produktong Pilipino, gawang Pilipino para sa Pilipino. Una muna, BT Cotton, ng Philphaida. Alam niya, no? Yung mga anak, di mo na naabutan eh. Pero there was a time yung number 1 na basketball team dito sa Pilipinas, Toyota versus Crispa. Ano yung Crispa? T-shirt. Pero, bumagsak yung ating cotton industry sa Philippines dahil sa peste. Pero ngayon, so ngayon, ni-revive ko at ang kagandaan nito, meron na ngayong tayong produkto, gawa ng Philphaida, pero tinulungan tayo ng India at China. Tingnan nyo yung BT Cotton. Ito yung BT Cotton. Genetically modified cotton. Tingnan nyo naman gano'ng kalinis. Parehong uod ito at tingnan nyo yung non-BT Cotton. So ngayon, sinusubukan buhayin muli yung ating cotton industry with our own cotton planting. At mataas yung ito yung mga all-colored areas are suitable to cotton growing. Napalitaan nyo, nabasa ko sa news, just this week, ang Egypt at ang Philippines nagkaroon nagkaroon na ngayon ng MOA. Pagkat gusto ng Egypt, buhayin pa rin ang ating cotton industry, ang ating garment industry. So, mga kasama, I'm mahusay yung BPI director, si Director Glenn Panganiban. Forward-looking. Science-based ito, ebidensya, na ang BT Cotton ay ligtas para itanim. At ito yung commercial purpose, ito yung biosafety permit, na pwede siyang itanim sa Pilipinas. 2023. Sabi niya, 2023, ano nangyari? Yung binhi ko ay ini-introgress o sinasalin-salin lahi sa ating hybrid na maganda ang kanyang productivity. Pero the gene itself, the event itself or the variety itself, dito sabihin kasi variety the technology itself has been approved in the Philippines for planting. So, ang ganda ho, di ba? At dito pa, kung Pilipino ko yan, Philphaida. Pangalawa, ang BT Talong. Ang mahal na mahal natin BT Talong. Diba mga kasalahan? At ito ho, galing itong photo na ito kay Dr. Dekdek Tailo. At hindi nyo, nandito ang ating number 1 na doktora ng Talong. Princess Talong, si Ma'am Dekdek. Taga-UP, LBO si Ma'am Dekdek. At mga kasamahan, tinan nyo naman kung familiar kayo sa talong, alam nyo ba, kailangan siya isawsaw sa pestisidyo para maging malinis. Nakakatakot siya kumain ng talong na hindi biosec. Kung napakalinis, ibig sabihin, isinawsaw siya sa cocktail ng pestisidyo.
Kaya ito ho ay naaprubahan. Unang-una, tinesting sa Pilipinas, napakahabang panahon, hanggang sa nakita na siya ay ligtas sa tao, sa hayop at kapaligiran. Laging ganun ho yun. Sa tao, sa hayop, kapaligiran. Kaya pagkatapos ng maraming taon, mga kasamahan, nakita din yung kanyang benepisyo. Pagkatapos ng maraming taon, yay! Nagkaroon tayo ng biosafety permit ng BT Talong ng 2021. At alam natin na unfortunately, natigil ho siya dahil sa court case na sinampa. No? So hanggang ngayon, dinidinig pa yung court case. Kung may tanong mo kayo sa court case, nandiyan si Ma'am Malu ang Tagalog. At ikatlo, I'm very proud pa rin ang ating golden rice. Kung meron tayong BT Talong Princess, nandito ang ating golden rice prince. Si Dr. Ray Ordonio ng Phil Rice. At ang tagal-tagal na ito. Sinubukan yung Time Magazine pa, year 2000. Tagal-tagal na nito. At ito yung totoong kulay niyan. Ray, kamay mo ba ito? So, totoo, ganyan ho talagang kulay. Bakit siya parang golden rice? Kasi may pro-vitamin A. At alam natin, mga kasamahan, kung meron kang vitamin A deficiency, hindi na yan blindness. Kundi yung kulang yung kulang yung panlaban sa mga sakit ng tao. Kaya grabe talaga ang sabi nila, ang vitamin A deficiency is a silent killer disease. At ang Pilipinas kasama sa mataas yung vitamin A deficiency. Kaya talaga napapanoon at kailangan natin itong golden rice. And the 2021, binayagan din ko na italim ang ating golden rice. Tanong niyo, sana ngayon yan, yung golden rice? Unfortunately, kasama ko siya sa kaso sa Supreme Court hanggang ngayon dinidilig pa. Golden rice. Pero mga kasama, hindi nyo pwedeng pigilan ng isang bagay na mabuti. Bakit? May bago tayong produkto sa bigas. High iron and zinc rice. High sir. Gawa rin mo ilang Phil Rice sa kanyang Erie at ang primary project lead dito ay nandito sa atin si Golden Rice Prince na ngayon, Heiser Prince. Mga kasamahan, tinan niyo naman, ka-approve lang. Ano yung Heiser Rice? Yung Golden Rice, pro vitamin A, beta carotene na nandun yung sangkap. Ito namang Heiser Rice, may sangkap daw siya na mataas na iron, tsaka mataas yung zinc ko. Ito yung mga mahalagang minerals ng ating katawan. At sana nga, mga kasamahan, kung payagan na ng korte yung golden rice, mangyayari yun, pagkasama-sama yung sangkap ng iron at zinc, 3-in-1 rice. Yun ang itong panaginip ni Phil Rice King. King na. So yung mga binanggit ko kanina, mga kataman, ito yung pwedeng itanim. Iyan ang pwedeng itanim sa atin. Pero, maraming mga produkto na pwedeng angkatin para sa ating pagkain. Hindi pwedeng itanim sa atin sapagkat marami, halimbawa, soybean, ang soy. Hindi naman tinatanim yan sa tropical country, kundi sa temperate countries yan. Pero, pinapayagan natin na siya ay iangkat yung biotech ng mga produkto na to for direct use. Ano yung sabihin direct use? Pwedeng gamitin sa pagkain ng tao o pagkain sa hayop or for food processing. At marami ho yan. Ganyan karami ang ating mga produktong pwede angkatin. Soybean, corn, cotton, canola, oil, rapeseed, alfalfa, potato, sugar beet, rice, and eggplant. So ito ho ay pwede nang angkatin sa atin. Na-aprubahan ito ng Department of Agriculture.
At finally, mga kasamahan, ang Pilipinas ay maganda ang Pilipinas na lately narinig natin na maraming malulungkot na balita about the Philippines, no? Political, and then yung ating masakit na nangyari sa Mindanao, no, mga kasamahan. Pero one bright spot about the Philippines, mahusay tayo sa biotech. Maganda ating regulasyon, science-based, mahusay ating mga siyentista, at enlighten yung ating media. Sabi nga ni Sir Pope, totoo po yun. When we started monitoring the media, when we started monitoring, negative. Bawat isang positive, tatlo ang negative. Ngayon, baliktad. Bawat isang negative, ngayon, tatlong positive. Bakit? Ang mga media ba, dahil sa sila ay bulag sa masamang epekto ng biotech? On the contrary. You can only scare so much. The truth will set us free. Huling slide ko, pinakita ko to sa Congress. Tingnan niyo mga kasamahan. Itong huling slide ko. Totoo yan, bago yung binanggit na kanina nag-usap kami ng Professor Emeritus natin from UP Diliman, si Ma'am Ernie Cao, yung gamit ng biotech. Sabi ni Ma'am Ernie, hindi lang nga sa agriculture, mas marami sa medicine. Mga kasamahan, dati, yung biotech hindi pa na ginagamit sa medisina, ganyan karaming pancreas para makabuo pa ng 1 pound ng insulin. At kami yung mga diabetic, everyday nagtatag-ano ako ng insulin. Ganyan karami ang dapat i-harvest na pancreas para makakuha ng 1 pound ng insulin. Pero ngayon, with the GE bacteria, nagpo-produce noon ng animal-free insulin. Hindi na kailangan ng from the pancreas. At yan yung pinakita ko sa Congress. So, may dagdag ako. Mga kasama, yung makabagong teknolohiya ng genetic engineering, gene-edited pancreatic cells, mismo, pwede na yung sariling, ang aking pancreas to, hindi siya nagpo-produce ng insulin. Diabetic ka pa kaya siya. Pero ngayon, kaya na, na-aprubahan mo ito, na yung pancreatic cells na gene-edited, hindi na itataboy ng aking katawan, at kaya niya na ulit mag-produce ng insulin because of higher technology. Tawag dito ay gene-edited pancreatic cells. So, maraming salamat sa inyong pag-iinit.